So yeah, hi everyone. So talagang sinulat ko talaga sa laptop ko ngayon yung sasabihin ko para wala akong ma-miss. I'm very aware and I know that there's a lot of false accusations in both sides sa hiwalayan namin ni Joshua. And he even made you think that I cheated on him. Una talagang inantay ko muna talaga yung family ko na makarating dito sa Thailand, makapag-travel dito sa Thailand, ako na makapag-travel din sa ibang bansa before making the statement. Kasi sila ang mas nagmamatter sa akin, ang family ko, ang presence ng family ko, yung pangarap ko sa parents ko, yun yung mas nagmamatter sa akin, not the unsolicited opinions of the one-sided people. And pangalawa, alam ko, aware ako na ang daming nagtatanong sa inyo kung anong dahilan ng breakup namin. I chose na hindi na muna talaga magsalita because I don't want to talk while I'm still in the middle of the situation, while I'm still in pain. I don't want my words to be driven by anger and impulsive thoughts. Hindi ako ganun ka-immature. So I think before I post anything, I want to be calm first before posting anything, as genuine as it should be, as honest as it should be, and as fair as it should be. Actually, ayaw ko na talagang gawin to. Pero si Joshua ang nag-push sa akin na gawin to kasi hinayaan niya na pagpiyastahan ako ng mga negative comments at ginawa niya akong content. So, eto na po. Yes, it is true na we are both relatives. Second cousin sila ng mama ko. I never talk about it nor denied it because for what? Both of our parents are aware and supportive. Kasi bago namin to pinasok, Joshua, he consulted a church priest. Dalawang pare yun. Fortunately, sabi ng mga pare, sa case namin, sobrang layo na at pwede na kaming ikasal. So, walang naging problema. So, ang pagiging relatives namin dito ay hindi yun yung naging problema. At hindi rin namin to ipapublic ang relasyon namin kung alam naming bawal. So, dumaan kami sa process. That's why it was never a problem nor an issue. And after nun, everything went well. The love, the care, and the efforts, totoo yun lahat. Not until our first breakup, which is April of 2023. He broke my trust. You broke my trust, Josh. Alam mo yan kung anong ginawa mo. Hindi ko sasabihin dito, hindi ko idedetalye ng sobra kung ano yung ginawa mo kasi may respeto pa rin ako sa'yo. Pero alam mo kung anong ginawa mo. Nakinig na lang ako sa ate ko nung sinabi niya sa akin na bulagi na. Pero hindi ako nakinig. I was so stressed at that time. Sa mga nakita ko, ang dami nila. Siguro tatanggapin ko pa kung hindi mga Pinay yun. So sobrang stress ko noon, sobrang payat ko noon dahil hindi na ako kumakain for almost a week. I broke up with you kasi sobra na yung anxiety ko. But what you did, what he did, he manipulated me na kung iiwan ko siya, tatalon siya sa barko. So I had no choice. I didn't even think of myself or sa situation ko na mag-isa lang din akong nagdi-deal sa lahat-lahat. Hindi ko inisip na baka mahulog din ako sa depression kasi mas inisip kita or mas natakot ako sa banta mo na tatalon ka ng barko kung iiwan kita. So I healed myself. God healed me. I healed in silence and forgave Him in silence. And after nun, hindi ako nakinig sa ate ko, nakinig ako sa banta mo. Pero to be fair, alam kong natuto ka, alam kong di mo na ginawa ulit, and sabi ko sa sarili ko, nakakalimutan ko tong red flag na to, lilipas din to. Not until may isa pa pala, pero mas nakakatakot. So we had our second breakup around the end of March 2024. Money issues and overthinking involved na dito. We are both OFWs and alam namin yan na mas mahirap yung sa case ko kaysa sa case niya. Kasi siya, libre ang tulugan niya, libre ang kain niya, while ako nagbabayad lahat. Pero wala namang problema dun. So way back, lumipat ako ng city, lumipat ako ng tirahan, naglipat ako ng school that time, and he helped me financially, which is sobrang na-appreciate ko yun. Because he willingly helped me without me asking about it. So kusa siyang tumulong sa akin, and I really believe that time na galing yun sa puso niya. And every time he helped me financially, parati ko talagang sinasabi na mo, bawi radyo ko po, babawi lang talaga ako sa'yo soon. So fast forward tayo sa pangalawang dahilan ng breakup namin, na ito talagang pinaka nagpasad sa akin ng sobra. Dahil every time we had little arguments, always niyang ini-involve yung money. Lahat ng mga initulong niya sa akin, sinusumbat niya sa akin. Where in fact, it was his willingness to help. I never asked Josh, it was you. It was your willingness to help. So hindi ko magets kung willingness ba yun o galing ba yun sa puso mo. And we both know na I'm helping my parents, I'm paying my own bills, and that time, ikaw yung meron, ako yung wala. That's why I'm very happy kasi meron akong partner na katulad mo na willing mag-help. But little did I know, every time na magkaroon tayo ng problem or argument, you always use it against me kasi that time, ako yung wala at ako yung wala pang naiambag na pera sa relasyon natin. I work hard, Josh. I work hard, alam mo yan. I work hard to prove you wrong na parati mo iniisip sa akin na pera lang yung habol ko sa'yo. Yung time na naging vlogger na ako, maalala mo ba ngayon kung paano ko bumawi sa'yo? I suggested to have a joint account with you.
Kasi ikaw na yung nakauwi ng Pinas, so ikaw yung nag-open ng account, nakapangalan sa'yo, hindi ako nag-hesitate. Because why not? You are my partner, it was all fine. And sinabihan pa kita that time na yung okay na ako, yung meron na akong kahit kinikita na malaki at nasisave. And sinabihan pa kita na ako na muna ang magbabayad sa next month na payment sa kotse na inutang mo. And even surprise you, dinner at the cruise pag uwi mo dito and a small gift. Na kahit 'di ba, alam mo na merong mga comments doon na bakit lahat ng efforts ay sa babae pero pinagtanggol pa rin kita. Kaya every time pumupunta ka ng Thailand, ang always mo iniisip mapapagasto ka. Kaya if possible, enough na yung binibigay mo na chocolates and flower kapag nasa barko ka, which is sobrang na-appreciate ko yun. And after noon, nung stable na yung income ko sa vlogging, I never let you feel na mapapagasto ka pa ng sobra. Lahat yun, dinidivide na natin. And naalala mo pa ba na I even ask you na sa next baba mo sa barko, wag ka nang sumakay ulit kasi di kakayanin natin dito, magbi-business tayo. So which simply saying na wala akong hinahabol sa'yo, even your allotment, hindi yan yung habol ko at wala akong pakialam dyan because I make my own money. So sinabi ko sa kanya, I will release a statement about sa breakup namin, but he insisted not to. Kasi for him, hindi pa rin, kami pa rin, hindi niya pa rin matanggap na wala na kami. He still believes na meron pa rin kami kahit ang linaw na naghiwalay na kami. But anong sabi mo? Wag na akong mag-post dahil kukutyain ka sa barko ng mga kasama mo kasi followers ko sila. Ayaw mong mag-post ako ng statement kasi mapapahiya ka sa mga kasamahan mo. At tinakot mo ako na baka di mo kakayanin at tatalon ka naman sa barko. You manipulated me again. So sige, I listened to you, inintindi ko yung situation mo, but then one day, na-shock na lang ako, you started posting cryptic post as if I cheated on you. Dahil triggered ka kay Paul, na both alam natin na walang Paul, hindi ko pa kilala si Paul, hiwalay na tayo. Pero hindi mo matanggap, that's why para sa'yo, cheating pa rin yun. So what you did, you made our breakup a content. Sobrang na-overwhelmed ka sa views na wala ka nang halos pakialam kung ano yung mga sinasabi sa akin na parang wala tayong pinagsamahan, Josh. Pero anong sinabi mo sa akin? Walang cheer dyan kung walang Aquaman. Na kahit alam mo sa sarili mo, wala ka pa, nagva-vlog na ako, nagva-viral na yung vlog ko kahit di ka pa nakauwi ng Thailand, kahit di ka pa nakapunta ng Thailand. At yung worst na sinabi mo sa akin na never ko talagang makakalimutan sa buong buhay ko, kung wala ka, asa ko puluton. Kung wala ka, sana ko pupulutin. Grabe, you sound like a boy. You let others na pagpiestahan ako ng mga bad comments ng mga one-sided na tao kahit alam natin ang totoo. And then you acted like ikaw lahat ang tama, ako lahat ang mali. Without even realizing one of your posts, total marami namang sumusuko sa akin. Tama ka, buti na lang isa ako dun. Self-reflection ang kailangan natin, Josh, hindi pagpaparinig. And about sa engagement, ngayon i-reveal ko to dahil ito yung gusto mo. You proposed twice. Yes po, you proposed twice. Una sa condo ko, we had a fight. Sabi ko, tama na ni, it's not healthy anymore. Pero anong ginawa mo? Lumuhod ka sa harapan ko, umiyak ka with a ring. Umiyak ka sa harapan ko while pleasing me to say yes. I was cornered, Josh. Wala na even ako, naisip akong sarili. Naano ko sa box, nakita ta kagahilak, nagaluhod sa ako Of course, naluoy ko sa imo kay gilove ta ka. Lumuhod ka sa harapan ko, umiiyak ka, wala akong nagawa, Josh. Kinalimutan ko yung sarili ko para sa'yo. And I said yes. And after 2 weeks, nag-travel tayo sa Singapore. And about naman po sa Singapore, divided po yun lahat sa 4. Kasi kasama ko yung ate ko at husband niya. At sa mga nagsasabi ng mga bashers na naka-lock profile naman or dummy account, hindi po yun expenses ni Joshua. Divided po yun. So wala pong nag-demand kay Joshua, wala pong nagpalibre. At alam naman din namin kung sino yung basher na yan. So yung pa-Singapore po namin, it was a planned vacation. At nag-gets ko na kung bakit niya kinuha ulit yung singsing sa akin kasi magpropose siya sa Singapore ulit. Lahat po, yung proposal po sa Singapore, it was real. Lahat po ng emotions na yun, totoo po. Lahat po ng emotions na lumabas sa amin, totoo po yun lahat. Si Joshua, he cried kasi he knew na mag-yes ako. And I was genuinely happy to for him. Genuinely happy na nakita ko kung gaano siya kasaya that time. But I was crying inside. Nasabi ko sa sarili ko na wala na, eto na yung fate ko, hindi na ako makakalabas. So I need to be happy kasi mahal ko din naman yung tao kahit parang feeling ko nasa malaking kulungan ako.
Pero sobrang shock ako nang malaman ko, sobrang shock kami ng ate ko nang malaman namin na hindi pala siya nag-ask ng blessing sa papa ko bago siya nag-propose sa akin. Dami niyang naging rason, kaya so busy siya, kahit nakauwi na siya ng Pinas, hindi niya talaga binigyan ng oras to. Kasi alam natin ang engagement hindi yan basta-basta pinapasok. So kung pwede ko lang hubarin yung singsing, gagawin ko, but I don't want to ruin our day. Ikaw pa rin that time ang iniisip ko. So anong ginawa nating lahat? Tinulungan ka namin, natawagan yung papa ko at magkunwari na mag-propose ka anytime. Pero yung kawawa kong papa, walang kaalam-alam na tapos na. So as months passed, dahil sobrang boy, instead of being a man in a relationship, I'm slowly getting tired. So wala kang plano sa wedding, halos ako lang lahat. Kung hindi pa ako mag-initiate, wala lang sa'yo. And now about Paul, you considered it cheating. And I was very confident replying Paul on IG. Kasi nga wala na tayo, hiwalay na tayo, but still ikaw pa rin yung inisip ko that time kasi ina-access mo pa rin yung account ko. So I deleted that chat kasi baka tatalon ka. At gusto ko lang din po i-clarify na yung singsing po na binigay niya sa akin, wala na po sa akin. Binigay ko po sa mama ko at doon niya po kukunin. And also doon po sa mga paniningil ni Joshua sa akin ngayon, na alam ko na sinasabi mo sa mga friends mo, sa lahat ng sinisingil mo sa akin ngayon, sa tinulong mo sa akin, nagbabayad ako ngayon, alam mo yan at may resibo ako. At para naman po sa mga nagbabash sa akin, sa mga gumagawa ng storya, na gumagamit ng daming account na alam din naman namin kung sino-sino kayo at pababalik-balik lang po yung mga tao na yan. Salamat po sa paglaan ng oras at panonood sa akin at pagsustok sa akin. Sobrang na-appreciate ko po yan. At alam ko po na wala kayong ambag sa buhay ko at alam niyo po ba yung tawag sa inyo mga insecurada. And also sa pagsustok ninyo sa akin, tinutulungan niyo po ako. Kaya maraming salamat. So on top of this, ang natutunan ko po, a relationship will never work if one partner is independent and the other one is immature. So after all guys, I will always carry a deep appreciation for the love we shared. Josh, I know you were a good person and I know without a doubt na mahal mo rin ako. But over time, the constant conflicts, napagod ako. And I had to protect my peace too. I know I'm not perfect. I have my flaws, but I have to honor my own heart and sanity too. Alam mo, alam nating dalawa kung gaano natin minahal yung isa't isa, kung gaano tayo naging totoo sa isa't isa. We are both good persons, pero hindi tayo ang para sa isa't isa. So guys, may you continue to support and show your love as we take on our individual paths. And this will be the last time too na magsasalita ako about this. But for now, we are working on ourselves for ourselves. Muli, maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Sir Chan.